pa rin po ang special coverage ng GMA News and Public Affairs na pinamagatang Noynoy Binay ang proklamasyon. Marami po tayong mga kasamahan, mga kapuso reporters na naroon mismo sa pinangyayarihan ng plenaryo diyan sa Batasang Pambansa. At tayo po makakatanggap ng mga ulat mula sa kanila sa pag-usad ng ating coverage na ito. Silipin ulit natin ang mismong sitwasyon sa plenaryo. Kausapin po natin si Ruth Cabal. Ruth! Nagpapatuloy nga itong joint session ng Congress kung saan inaasahan natin mamaya ay formal na nga maiproklama si Senator Noynoy Aquino bilang nanalong Pangulo at si Makati Mayor Jejomar Binay bilang nanalong Vice President. Ongoing itong mga sponsorship speeches na sponsor nila dito yung committee report at yung resolution nga na nagtatakda ng mga nanalong kandidato sa eleksyon. Ngayon ay ito nagsimula ng magsalita si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel at ang napabalita nga natin ay isa-isahin ni Senator Pimentel yung mga nakita niyang mga glitches o mga irregularidad doon sa proseso ng automated elections, particular doon sa mga glitches ng PCOS machine. Pero sinabi niya na sa kabila nito ay pinakongratulate pa rin niya yung mga nanalo ng sina Aquino at Binay. Itong naka-flash na ngayon sa screen yung speech ni Senator Pimentel na he'll be the blessed the fight. At narinig yung nagsiyawan yung mga tao dito sa gallery. Yes? Rose? Yes, hindi naman sa nagmamadali tayo, naiinip na tayo, malabang ito rin ang tinatanong ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa puntong ito. Ilang talumpati pa ba ang nakatakdang maganap dyan bago tanghali na yung proklamasyon, Rose? Yes, Mike, medyo malakas kasi yung hiyawan ng mga tao dito sa gallery, sa first gallery kung nasan tayo. Ano yung tanong mo? Ang tinatanong ko, Ruth, hindi naman sa nagmamadali o minamadali natin ang proseso o ang sistema, pero sigurado itong tanong ng marami sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Ilang talumpati pa ba ang nakatakdang ganapin dyan o gawin dyan bago maganap yung mismong proklamasyon, Ruth? Mike, kanina ang sabi sa atin ni Senator Zubiri, pagkatapos ni Pimentel ay nag-request din si Congressman Nectali Gonzales na magsalita. So hindi natin alam kung matutuloy yung sponsorship speech ni Gonzales. Pagkatapos nun, wala na tayong impormasyon kung sino pa yung naka-line up for the sponsorship speeches. Inaasahan natin na magkakaroon na ng viva voce or voice vote pagkatapos nitong mga sponsorship speeches para nga doon sa committee reports ng pagkapanalo nila Aquino at Binay. Taklaruhin lang natin, Ruth. Nakikita nyo ba sa loob ng plenary hall o ng plenaryo ang dalawang ipoproklamasyon at Mayor Binay, Ruth? Sa ngayon, wala pa sila dito sa loob, Mike. Nasa isang holding room sila sa labas ng plenaryo. Ang plano kasi, pagkatapos nga ng botohan, ay magkakaroon muna ng sandaling suspension ng session at saka papapasukin itong sina Aquino at si Binay mula doon sa holding room nila. Malapit lang, sa labas lang na kwarto nitong plenaryo. Magsususpindi muna? Oo, yun ang sasabi ni Speaker Nograles. Sandali mo ng break. Susunduin ba sila ng Speaker at ng Presidente ng Senado o hindi? Hintay na lang sila sa loob? I-usher in na lang sila pero may mga escorts naman sila ng mga tauhan ng Start of the First ng House at ng Senado. Tapos papakitin na sila dito sa Rosco para nga dun sa formal na proklamasyon at pagtataas na ng kamay ng kamay. The one or two child policy being bruited about tonight. Otherwise, the President would not be around to enjoy his victory that he truly deserves. Since the incoming President has a mind of his own, my expectations of him are sanguine. I sense that he would redirect the focus of the national government towards two things. A, speeding up the development of the nation with the indispensable assistance of the local government units, and B, dissipating the causes of moral unrest in Mindanao and of other armed groups in other parts of the country, hopefully through the adoption of my favorite advocacy, the federal system. But lest I be misunderstood, I do not advocate. Oras na ito, patuloy po kayong tumutok dito sa GMA
At kung magtutuloy-tuloy po at wala nang ganong talumpati pa, ilang minuto na lang po. Ito ang special coverage ng GMA News and Public Affairs. Noynoy Binay ang proklamasyon. Ako po si Mel Tiangco. Si Mike Enriquez naman po ito, mga kapuso. Manatili po kayong nakatutok sa GMA. Magpapatuloy po ito hanggang sa proklamasyon ho yan mamaya. Hanggang ano? Hanggang sa proklamasyon. Akala ko sasabihin mo hanggang kung anong oras. Noynoy Binay ang proklamasyon.